Ikaw ba ay naghihirap? Gusto nyo bang makawala sa kahirapan? Baka naman ikaw po ay naniniwala sa 8 pinakamalaking kasinungalingan pagdating sa pera. Kung gusto nyo malaman kung ano yan, you got to watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba, marami tayong mga misconception po pagdating po sa pera na minsan ito po ang nagpapahirap po sa ating buhay. I don't know if you believe in this statement. What you believe in life becomes the truth. Kung anong pinaniwalaan nyo po sa buhay, yan ang magiging katotohanan po sa inyo. And then type agree in the comment section kung kayo nag-agree. Ito yung challenge ko po sa inyo. What if you believe in a lie? The lie becomes the truth. Paano na kung kayo ay naniwala sa isang kasinungalingan? Yung kasinungalingan po ang magiging katotohanan ng inyong buhay. Kaya nga sa araw na ito, i-reveal ko na po sa inyo ang 8 money lies that most people believe. Kaya nga naghihirap po sila. Kumuha kayo ng papel at ballpen, mag-score po tayo. Number 1 po, money will solve all your problems. Narinig nyo na ba yung kasabihan ako? Pag may pera lang ako, wala na akong problema. Pag may pera lang ako, masaya na ako. Pag may problema lang ako, gaganda ng buhay ko. Ay nako. Reality? Yes, it may solve some, but not all. As a matter of fact, mas marami pa ako nakitang buhay na nasira nung nagkaroon ng maraming pera. Mas mabuti pa nung walang pera, buo ang pamilya. Nung nagkapera, dumami ang pamilya. Type agree sa comment section kung kayo ay nag-agree. Alam mo, ang financial stability or let's say yung financial blessing po ay magkakatanggal lang, makakasolve lang actually ng money problem. But it cannot solve relational problem, it cannot solve emotional problem, it cannot solve mental problem, it cannot solve spiritual problem. Ang sinusolve lang ng financial is financial problem. Kaya huwag po tayo malilin lang. Number 2 money lie that we believe that make us poor is what? You need to be born wealthy in order for you to become wealthy. Kailangan, syempre, dapat angat ka kung mga magulang mo, maikli ang apelyido. Tan, si, di ba? Uy, mga ganon. Alam mo kung meron lang at di naman ako naniniwala dyan, kung naniniwala kayo, respeto ko lang. Kung mariri-incarnate kayo, papanganak ka muli sa mundo, sabi mo, Lord, sana panganak mo sa pamilya ng Gokong Wei. O parang ganon. Pero hindi naman talagang ganon eh. Ito lang po hindi niyo ba napapansin, kadalasan ng mga bilyonaryo na talagang old billionaires are first generation millionaires. Marami po sa kanilang ninuno, hindi naman po mayaman. Kaya hindi mo kailangan ipanganak ng mayaman para ikaw ay yumaman. Ang kailangan mo lang talaga, kailangan meron tayong tinatawag na sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Yun, ang puhunan po natin sa pagtagumpay. Pangatlong malaking kasinungalingan po na nagpapahirap po sa atin. Nako, talking about money is bad. Oh, it's taboo. Huwag mo masyadong pag-usapan ng pera. Baka magmukha kang pera, mukha ka ng pera, panay pera, pinag-usapan nyo. Ay! Kung hindi mo pinag-uusapan ng pera, paano na? Paano kayo gagastos ng pera? Paano kayo magpaplano ng pera? Paano kayo magmamanage ng pera? Paano kayo didiscard tungkol sa pera? Financial literacy and financial education is really a must. Di ba? And financial communication is a must for financial success. Alam mo, pag kayo, like sa pamilya, hindi kayo nag-uusap tungkol sa pera, kapaan na kayo. Naku, ano mangyayari yan? Bilangan yan. Tapos misunderstanding yan. Mag-overspend yan. Magkakaroon ka ng financial problem. Magkakaroon ka ng financial stress. Di ba? Yun po ang reality. Kaya wag niyong sabihin, ayaw namin pag-usapan ng pera. No? Okay lang na pag-usapan ng pera. Wag lang kayo mag-away pagdating sa pera. Pang-apat na malaking kasinungalingan na nagpapahirap po sa atin is what? You have to choose between financial success and personal success. Wag kang pagka ikaw ay sumobrang yaman na, masisira ang pamilya mo. Ito lang hindi po totoo yan. Huwag kayong maniniwala po dyan. There's such a word called life's priority. Ano bang priority mo? Walang tinatawag na balancing act. Napakahirap po talaga yung tinatawag ng work-life balance. Mahirap po talaga yung work-life balance Hindi mo pwede sabihin, kalahati ng araw ko dito, kalahati ng araw ko dito. No. One thing that I've learned about balancing, you cannot really balance You need to learn how to prioritize How can you learn how to prioritize? By asking yourself, ano po ang valuable sa iyo? Ano po ang mahalaga po sa inyo? Alam mo, ang mahalaga po sa akin, number 1, pamilya. Kung bakit ba ako nagtatrabaho, para sa aking pamilya. Hindi ako nagtatrabaho para magkapera, para magkaroon ng bahay, para gumanda ang buhay, para makapag-travel. Oo nga, may bahay ako, may sasakyan ako, nakakapag-travel ako, pero mag-isa. Ang lungkot-lungkot nun. Mas maganda na ikaw ay kumikita, pero kasama ang iyong pamilya, di ba nangangarap kayo together, nagtatravel kayo together, ang saya-saya together. Kaya nga, hindi mo kailangan piliin Kailangan, alamin mo lang kung ano ang priority mo. Kaya hindi mo kailangan isuko ang prioridad mo sa buhay para ikaw lang ay
kumita. Kaya ang tanong ko kay Shang44 from Singapore, Eloy Yander naman po at saka si Emoji22. Kamusta na po kayo at maraming salamat sa pagsubaybay. Let's go to number 5. Biggest money lie that we believe that make us poor and broke. Ay, mahirap kumita ng pera. Money is difficult to earn. Malaking kasinungalingan na naman yan. Bakit ko sinabing malaking kasinungalingan yan? O, ito lang. I don't know if you will agree with this statement. Type agree kung mag-agree kayo. Mahirap mag-bake ng cake pag hindi mo alam. Madaling mag-bake ng cake pag alam mo. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Madaling mag-drive pag alam mo. Agree o disagree? Likewise, mahirap din kumita ng pera pag di mo alam. Madaling kumita ng pera pag alam mo. Kaya nga, ang laking kasinungalingan yun, no? Ang hirap kumita ng pera. No. Mahirap lang kasi hindi mo alam. Kaya anong solusyon? Anong solusyon, mga kapatid? Pag-aralan. Dahil ang pagyaman po, ang pag-unlad po, ay napag-aaralan. Di ba? Kung ayaw nyo maniwala, 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. But pare-pareho po ang sagot natin kasi alam po natin lahat ang multiplication table. It doesn't really matter kung anong edad ko, anong edukasyon ko, magkano ipon ko, anong educational background ko. As long as I know the system of multiplication, I can get the same answer and result. Number 6, biggest money lie that make us broke and poor. You need to work hard to achieve financial success. Kailangan sipag lang, tiyaga, para ikaw ay maging matagumpay. Alam mo kung ikaw naniniwala doon. Again, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero marami akong kakilalang masisipag at matyaga hanggang ngayon, broke pa rin. Agree? Ako rin. Dati rin ako masipag, dati pa rin ako matyaga. Sobrang nag-umpisa ako pero ang kita ko liit. Alam mo bakit? Kasi kulang eh. Hindi mo lang madadaan sa sipag at tiyaga. Kailangan may alam ka sa buhay. Kahit masipag ka, matyaga ka, pero pag wala ka alam sa buhay, talo ka eh. Like mga kargador, hindi ko naman minamasama ang trabaho po nila. Eh syempre, kakakarga niya, magkano lang kikitain yan. Pero ang kinakarga po nila, yung mga gamit, di ba ang gamit ng mga may-ari ng mga kumpanya, sino mas malaking kita? Yung nagkakargador na talagang kasipag napakatyaga, o yung mga may-ari ng kumpanya na sa loob ng air condition room nila. Kasi sila, hindi lang sila masipag matyaga, meron silang alam at meron pa silang diskarte. Number 7 money lies na pagka pinapaniwalaan mo that makes you broke and poor, ay financial success ay para sa mga swerte lang yan. Swerte-swertehan lang yan. Kung aasa lang po tayo sa swerte, nako, ako naniniwala ako, baka malasin po tayo. Ito pong pagkakataon nito sa buhay, hindi lang to para sa mga taong sineswerte. Alam mo, yung mga mas sineswerte talaga sa buhay, yun talagang consistent. Gumigising ng maaga, gumagawa ng paraan, naghahanap ng pagkataon. Yun yung mga talagang siniswerte. Eh yung walang ginagawa sa buhay, naghihintay lang na talagang malaglag yung mansanas o yung saging o yung mangga sa puno para ito ay para siya ay kainin. Ay nako, walang nangyayari dyan. Iba na talaga kung ikaw ay masipag, matyaga at consistent ka, mas lalo kang suswertehin. And last but not the least, the 8 money lies that make us broke and poor. May mga ibang tao talaga magagaling sa pera. May mga ibang tao magagaling sa negosyo. Hindi yan para sa akin. Again, huwag mong sabihin yan pag ikaw naniwala dyan, malaking kasinungalingan yan. Bakit? Anong ibig sabihin? Nung ikaw ba ay pinanganak sa sinapupunan ng iyong nanay, paglabas mo ba sa iyong nanay, ito na, kunyari, ikaw ay magaling na ahente. I'm a really great salesperson. Ay, ang galing ko na magbenta. Wala. Lahat ng bata nag-umpisa yan sa dada, mama, di ba? In other words, natuto silang magsalita. Di ba? O, paano ka ba naging doktor? Natuto silang maging doktor. Paano ka ba naging abogado? Natuto sila maging abogado. Paano ka ba magiging negosyante? Kailangan mong matuto. Di ba? Nagigets nyo? Kailangan po, pag-aralan po natin. Kung may course man sa abogado, kung may course man sa pagtuktor, kung may course man sa pagiging nurse, dapat may course din sa pagnenegosyo. Pero karamihan po sa atin, alam mo ginagawa? Wala tayong kaalam-alam, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nag-enroll sa mga classroom or sa mga short courses, tapos nagnegosyo na tayo. Pag nagnegosyo tayo, pumalpak, hindi para sa akin ang negosyo. Hindi dahil hindi para sa iyo negosyo, hindi mo lang pinag-aralan. Kaya mag-fact check po tayo sa 8 sinabi ko po. Alam ko medyo mahaba-haba tong session na ito, pero it's sure worth it. Itong sa 8 sinabi ko po sa inyo, tanungin nyo po ang inyong sarili. Saan kayo naniniwala sa kasinungalingan na probably kayo ang nahihirapan? Number 1, ang pera ang kasagutan sa lahat ng problema. Number 2, kailangan ko maging mayaman para yumaman. Or number 3, hindi nyo pinag-uusapan ng pera. Number 4, kailangan piniin ang financial success versus your personal values. Number 5, napakahirap kumita ng pera.
Number 6 naman po, kailangan mo lang magsipag. Number 7, pagyaman ay para sa mga swerte-swerte lang. At pang-8, ang pagnenegosyo ay para sa taong magagaling lang sa pera. Among the 8 na sinabi kong lies, saan ka naniwala? Pakitype sa comment section. And then, ishare nyo rin ano ang na-realize mo sa session natin na ito. Sana naman nakatulong tong episode na ito, na-encourage kayo, na-enlighten kayo. Kung nagustuhan nyo tong episode na ito, do me one favor please. Mag-like kayo, copy-paste, share, and also subscribe at this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.